Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir, yung mga sumunod na bahagi ng Surat At-Tariq, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, Yawmal qiyamati la yakunu lil insani kudratun wala nusratun. Sa araw ng paghuhukom, ang tao raw ay walang kakayanan at walang makakatulong sa kanya na sino man o anuman. Walihada qala ta'ala, dahil dito sinabi ni Allah, Yawma tublas sarair. Iba yung mga naunang aya. Innahu ala raji'ihi laqadir. Tunay na si Allah sa pagpapabalik sa tao na mabuhay muli ay mayroong kakayanan. Yawma tublas sarair. Sa araw na ihahayag ang mga lihim. Ay yawmal qiyamati tubla fihi as-sarairu. Ay tadharu wa tabdu wa tabka as-sirru alaniyatan wal maknunu mashhuran. So yung araw daw na tublas sarair, tinutukoy dito yung araw ng paghukom. Ng araw na ang mga lihim daw ay tubla. Tubla sa kahulugan na susubukan. Pero itong pagsubok na ito sa mga nililihim, ibig sabihin susubukan sila kung anong katotohanan tungkol sa mga ito. Dahil dito ito ay ihahayag ni Allah at ibubulgar, ibubuking, kumbaga. Ng mga lihim ay bubuksan at ang mga itinatago ay maihahayag. So, ganito yung araw ng paghuhukom. Kaya nga araw ng paghuhukom ay araw ng kahihiyan para sa masasamang tao. At dito natin lalong maiintindihan yung kahalagahan ng afu ni Allah. Yung pagpapaumanhin ni Allah. Na maaring meron tayong mga kasalanan, pero nga ililihim na yun ni Allah, hindi na rin niya yun ihahayag sa araw ng paghuhukom. Maililigtas tayo, hindi lamang mula sa parusa nito, pagkus ay mula sa kahihiyan ng kasalanan na ito. Kaya nga yung hadith, Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah, yung kahulugan nun, karugtong yun ng hadith, yung al-muslimu akul muslim. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man daw ang pagtakpan niya ang kanyang kapatid sa dunya, ay pagtatakpan siya ni Allah sa araw ng paghuhukom. Ang pagtatakip na tinutukoy dito, kumbaga, merong nagawa na kasalanan yung kapatid na mananampalataya. O meron siyang bagay na ikahihiya niya na malaman ng iba. Maring bago pa siya nag-Muslim nangyari o nangyari ngayon, nagkasala siya, nagkamali. At pinagtakpan mo. Pagtatakpan ka rin ni Allah sa araw ng paghuhukom. Ngayon linawin muna natin, ano ba yung pagtatakpan? Ang pwede mo lang pagtakpan na kasalanan ng mananampalataya, yung kasalanan na hindi naapektuhan, hindi napipinsala ang ibang tao. Bawa merong mananampalataya na may ugali siya na kumbaga hindi naman makakapekto sa iba eh. Bawa si Rashid. Siya na sample natin. Matindi matulog. Nag-adan na, dalawa na yung adan na nangyari. Tulog pa rin. O, diba? Kailangan mo ba ipamalita yun sa iba? Hindi na. Yun yung mga yung mga ipopost mo sa Facebook, diba? Ipopost mo sa Facebook. Walang hiya talaga itong tao. Nag-adan na, 2 beses na, hindi pa rin nagigising. Iba ganun, di ba kailangan babalaan yung mga tao? Kasi wala ka naman kailangan ibabala sa kanila eh. Hindi naman sila napipinsala. Sarili lang niya yung pinipinsala. So yun, pwede mo na yun pagtakpan. Pwede mo yung pagtakpan. Pero yung kriminal, mandurugas, yun. Lasenggo, nisip po yung lasenggo, di ba?
Pero depende nga rin pala sa lasenggo, no? Kasi yung lasenggo, kung yung siya yung tipo ng lasenggo na ano, yung sarili lang naman niya ipinipinsala niya, hindi mo na rin yung kailangan pamalita sa iba. Siya na lang yung payuhan mo, siya mag-isa. Yung mga ganong kasalanan pala. Kasama yun, yung lasenggo. Yun. Siya lang yung napipinsala nun eh. Pero yung mga kasalanan na napipinsala ang iba. Di ba? Mamandurugas. Gumagawa ng bidaa. Yung mga ganon, pwedeng ihayag yun. Pwedeng ihayag. Babalaan mo yung mga tao laban sa kanila. Mga baluktot ang akida. Yun, pwede mong babalaan yung mga tao. Pero ito yung tinutukoy na, kumbaga pagtatakpan, yung mga tao, na yung kasalanan nila, personal, sila lang ang mapipinsala. Sila lang ang mapipinsala. Ngayon yung mga paghahayag nga, di ba? Maaring mapahintulutan at hindi maituturing na giba o panlilibak. Pero ngayon nga, yung problema sa mga masamang tao, mahigpit sila sa mga bagay, parang ang Islam, yun lang eh. Kapag para sa kanila, yung batas, yun ang pinanghahawakan nila. Kung makapagsalita laban sa giba, o makapagsalita laban sa anumang makakaapekto sa kanila, napakatindi na parang yun lang ang relihiyon. Hindi na nila tinitimbang ang iba pang bagay. So dito, sa araw ng paghuhukom, ihahayag ang mga lihim. Kaya dito natin nga pinaka-ma-appreciate yung una, yung pagpapaumanhin ni Allah. Na hindi tayo ipapahiya ni Allah, inshallah. At gayon din, dito natin makakamit yung gantimpala ng pagtatakip natin sa kapatid, sa mga marapat na pagtakpan. So bukod doon sa mga kasalanan na personal na sila lang ang napipinsala, kabilang doon sa mga pagtatakpan din syempre, yung mga lihim na ipinagkatiwala sa iyo. Yun din, yung mga lihim na mga ipinagkatiwala sa iyo na hindi mo rin ipagkakalat pa. Kahit galit ka pa doon sa tao, hindi mo na yun ipagkakalat. So ngayon, matublas sarair. Napakikling aya, di ba? Yan lang yan, yung matublas sarair. Sa araw na ibubunyag ang mga lihim. Pero parang napakabigat kung pagmumuni-munihan mo talaga. Napakabigat. 'Di ba? Parang ano, 'di ba? Yung nga, mabigat sa pakiramdam yung mapahiya eh. Sa psychology nga meron tinatawag na impostor syndrome. Alam mo yun, Rashid? Impostor syndrome. Yung impostor syndrome, yung mga mahuhusay sa trabaho, sa anumang larangan na involved sila, kinakabahan sila palagi, natatakot na baka hindi matutuwa sa kanila yung mga tao sa kanilang performance at pagbibintangan sila na impostor na nagpapanggap lang, pagbibintangan sila. May ganun daw talaga. At yun nga, kabaligtaran siya ng Dunning-Kruger eh. Yung mga bobo, sila yung mga malalakas loob magpakilalang matalino. Pero yung matatalino, natatakot sila na baka pagbintangan sila ng mga tao na sila ay bobo. O matuklasan na bobo pala talaga sila at hindi sila matalino. So, matindi yung epekto ng kahihiyan sa tao. Matindi ang epekto ng kahihiyan. May nabasa pa nga akong article nung mga nakarang araw, pero naalala ko lang din kahapon. Gumawa ako ng video kahapon tungkol doon sa pamaril sa Tacloban. Bakit daw konti yung mga mass shooting sa Pilipinas? So bukod doon sa yung social structure kasi natin, ibang-iba sa social structure sa Amerika eh. Yung Amerika, kanya-kanya sila eh. Wala silang pakialam sa kapwa. Samantalang dito sa Pilipinas, meron tayong pagkikipagkapwa eh. Kaya merong bayanihan, mga ganong bagay. Yung mga Amerikano hindi. Wala silang pakialam. Kapitbahay nga nila, hindi nila kilala eh. Kung sino. Wala silang pakialam. So bukod daw doon sa pakikipagkapwa, yung konsepto ng hiya sa mga Pilipino. Kasi kapag namaril ka raw, binaril mo yung mga tao, buong angkan mo, mapapahiya. Ganun nga yung nangyari. Pati ngayon yung tita na pulis, nung isang bata, pati yung yung lolo ni Foreman, makakasuhan. Di ba dalawang bata, isang payatot, tsaka isang akala mo foreman ng construction. Tingnan ko nga yung mga balita nung nakaraan eh.
masyado nilang binabash si ano si Foreman. Sabi nila 15 anyos ba talaga yan? Mukhang ano na yan. Mukhang foreman ng construction yan Tapos inedit-edit pa nila ng AI, nakakaawa din yung bata. Meron pa siyang AI na inedit yun, pinalaki yung muscle. Sabi niya, hindi na 15 anyos yan. Siya yung makasuhan ngayon Kasi 15 anyos na siya, o baka ano pa rin. Sabagay, minor pa rin naman Baka DSWD pa yun Pero sa kanya natuon yung atensyon Pero problema niyan, hindi pala siya yung nakapatay talaga Yung payatot, yung kamukha ni Choco. Yun ang maraming napatay. Yung si Foreman, isa lang bala daw yung pinaputok niya. Pero si yung payatot, 40 na bala. May dala-dala pa siyang extra na magazine. Yung mga na-empty, tinatapon niya nga lang 45 yun, sir. 9mm, nag-lock. Buti na kaya ng braso ngayon kahit. Yun ang kagandahan sa 9mm mas mahina yung recoil Kaya mas gusto ng, actually sa Pilipinas, mas sikat yung 9mm Kasi 45 kasi malakas, masyado. Tsaka malaki. Kung maliit yung kamay mo, mas komportable hawakan yung 9mm. Yun siya yung maraming binaril, yung bata na yun, yung payatot. Si Foreman, isa lang. Pero nung yung pinag-uusapan ng mga tao, parang si Foreman yung yung nadidiin Samantalang siya yung mas konti yung kasalanan kung tutuusin. Kung ko sa binaril mas isang bala lang yung pinaputok niya Meron pa yung pinagsasaksak. Iba pa yun, sa Cavite yun. Ang bilis naman ng babae na yung Baliw daw. May depression. Baliw. Sa General Trias. Tapos ilang araw lang, sa Cavite City mismo, may nagsaksakan talaga. Yung babae dun sa General Trias, lang trip-trip lang Mabababaw nga lang yung sugat yung mga kaklase niya. Yung mga kaklase niya, nang sinasaksak sila, na sila, natulala na sila hindi sila nakareact Pero actually, normal yun kasi nangyari sa akin yan Grade 5 yata ako nung grade 6. Tinutukan ako ng kutsilyo. First time kong matutukan ng kutsilyo. Natulala ako Wala akong nagawa na na natulala ako. Tapos yung yung kasi binugbog ko yung kanina lang yung nanutok sa akin ng kutsilyo. Dumugo yung mukha nun kanina sa akin, suntukan kami. Dumugo. Yung umaga, nagsuntukan kami, natalo ko siya. Tapos yung packet na ako sa sa hagdan, nasa lubong ko may kutsilyo, haba-haba, ganun, blade ganun kahaba. Tinututok sa akin. Natigilan talaga, natulala ako siguro takot din siya sa akin, wala naman siyang ginawa. Hinampas niya sa akin yung ng kutsilyo, yung hawakan Hinampas niya sa mukha ko, dumugo rin yung bibig ko Tapos umalis na, tumakbo. Siguro iniisip niya siguro manlalaban ako. Pero kung sinaksak niya ako nun, baka tulala talaga ako nun First time kong matutukan ng kutsilyo. Talagang yung mga bata na natulala doon sa General Trias. Nakita niyo yung video, parang CCTV. May video. Natulala sila Wala silang nagawa. Pero mababaw yung sugat nila kasi lang, parang daplis. Unang balita nga, winasiwas daw Mali naman yun. Hindi mo winasiwas, sinaksak talaga Hindi siya winasiwas. De-depress daw yun. Tapos yung naman, yung sa Cavite City, away talaga. Nagsaksakan mga bata. Tapos ito naman, nagbarilan na. Matindi ngayon. Itong araw nga na mabubunyag yung lihim. Di ba? O ngayon, si Foreman yung di ba, yung didiin. Pero ngayon, malalaman natin yung payatot pala talaga yung salbahe. O ganun di mangyari sa araw ng paghuhukom. Diba, si Tuko, di ba? Salbahe yan. Si Hasan, salbahe yan. Si Ahmad, salbahe yan. Si Rashid, salbahe yan. Lahat na sa kanya, sinungaling, salbahe, walang utang na loob. O ngayon, malalaman natin ngayon, sino ang salbahe? Sinong sinungaling? Sinong walang utang na loob? Yan, sa araw ng paghuhukom, inshallah. Kaya walang katatakutan Walang katatakutan, walang ikalulungkot. Magsama-sama na sila. Kampihan na sila ng pulis. Magpapalayas lang ng tao. Darating dito yung pulis, armado. May dala pang Armalite. Diba? Yung mga pulis hindi ko pinapansin Na hindi ko pa sila napapatawad sa ginawa nila sa atin
Kahit nga nung yung, di ba, Idul Adha, dito sila dumaan sila Bahala kayo dyan, puntahan nyo si Toko, hindi ko kayo imbitahan dito sa programa rito. Sila doon sa araw ng pagkakalahad sa mga sikreto. Yung nga, karagdagang paliwanag ni Ibn Kathir rahimahullah na wakad sabata fi sahihain an Ibni Omar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Ibn Omar radhiyallahu anhuma, yurfa'u li kulli gadirin liwa'un endastihi yuqalu hadihi gadrahu fulan ibni fulan. Sa araw din ng paghuhukom, ang bawat traidor ay lalagyan ng bandila sa kanyang likuran. Yung is nga yung tinutukoy dito yung puwet Bakit sa kanyang puwet meron dong bandila. At sasabihin tungkol sa tao na ito, yan ang nagtraidor kay ganito at kay ganyan, na anak ni ganito at ni ganyan. So ipapakilala sila ni Allah, iahayag sila ni Allah na sila ay mga traidor sa araw ng paghuhukom. Sila ay mga traidor. Yung gadar kasi, kung naalala ninyo yung hadith, yung kay Abu Sufyan, yung tinatanong ni Heraclius si Abu Sufyan tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa ito sa tinanong niya. So, traidor ba kayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, yung pagtatraidor, hindi lamang sa kakampi, pati sa kalaban. Kasi maaaring meron kayong usapang pangkapayapaan, meron kayong ceasefire, tapos hindi tilupad, hindi iginalang. So, yun yung gadar. Yun yung gadar. Mabigat na kasalanan ang pagbali sa kasunduan. Wow, di ba? May deed of sale na, pero harangin pa, ganun. Pagtatraidor din yun. So, ito yung gadar. Yun nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinanggi ni Abu Sufyan. Sabi niya, hindi niya kami nilinlang kahit kailan, kahit sila ay magkalaban. Ngayon, sumunod na aya, famalahu min quwwati wala nasir. Famalahu ay al-insan yawmal qiyamah. Para daw sa tao sa araw ng paghuhukom ay wala siyang anumang kuwa. Wala siyang lakas para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, siya mismo walang magagawa. Hindi siya makakapagsalita, hindi siya makakakilos, o wala siyang magagawa na anuman. Wala nasir ay min kharijin minhu. So siya mismo sa kanyang sarili walang magagawa, at kahit tulungan siya ng iba, wala silang maitutulong. Pero wala talagang tutulong kasi wala talagang magiging tagatulong. La yaqdiru ala an yunkida nafsahu min adabillah. Wala yastati'u lahu ahadun dalik. So dahil dito walang kapangyarihan yung tao na iligtas niya ang kanyang sarili mula sa parusa ni Allah, o kahit yung iba, hindi siya maililigtas. Kasi yung iba, kung ano yung kalagayan mo, hindi na kalagayan ng iba. Kung ikaw walang magawa para sa sarili mo, sila mismo walang magagawa para sa sarili nila. Tapos ililigtas ka pa nila? Wala na, kanya-kanya na. Kanya-kanya na sa araw ng paghuhukom. Kanya-kanya na sa araw ng paghuhukom. Dito pa nga lang sa dunya kapag nangyari mga matitinding sakuna, nakalimutan na ng tao yung mahal niya sa buhay. Nalala ko na naman yung lindol doon sa Mindanao, may nakita ko CCTV video Nagtakbuhan yung mga tao, naiwan yung lola doon sa kusina. Naiwan. Yung lola parang hindi nga siya nakakagalaw, nakaupo lang siya, natumba na lang yung upuan Kawawa yung lola, naiwan nila, nagtakbuhan sila. Di ba? Paano pa kaya sa araw ng paghuhukom mas nakakatakot yung mangyayari doon? At dito nanumpana naman si Allah pagkatapos nito. Was-sama'i datir raji' wal ardi datis sada innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yung mga huling bahagi ng surah na ito. So, yung sinabi,
Al-kasmu ala kaunil Quran hakkan wa fashlu mukhalafihi. Ang panunumpa ni Allah sa pagiging totoo ng Quran at ang kabiguan ng sino mang tataliwas sa Quran. Sinabi ni Ibn Abbas, yung raja dito na tinutukoy, yung ulan. Yung ulan ang tinutukoy ni Allah. Was sama'i datir raja. Nanunumpa siya sa langit na nagtataglay ng ulan. Kasi yung ulan, technically, kung yung water cycle yung pag-aaralan natin, di ba? Yung tubig, mag-evaporate, tapos magiging water vapor, akit sa langit, magiging ulap. At yung ulap, pag bumigat, babagsak, babalik sa lupa. Raj, pagbabalik. Wa anhu, wa huwa sahabu fihi al-matar. At yung datir raj na ito, nagtataglay daw ng raj. Sinasabi rin nila ng raj na ito yung ulap mismo. Either way, tinutukoy yung pag-ulan. Musama'i datir raj, tamturu, thumma tamtur. Ito daw ay uulan, pagkatapos ay uulan uli. Kasi paulit-ulit lang, nagsacycle yung tubig. Sinabi ni Qatada, tarji'u riskal ibad kulla amin. At ito daw tinutukoy dito na taon-taon ay nagbabalik ang biyaya para sa mga alipin ni Allah taon-taon. Yun nga, sa pamagitan ng mga iba't ibang season, lalo na panahon ng tag-ulan. Taon-taon na ulit para biyayaan ng mga tao ng bulan. Wala dalika lahalaku wa halakat mawashihim. Na dahil, kung hindi dahil sa taon-taon na pag-ulan na ito, yun, iba pang kahulugan ng aya, ay mapapahamak daw ang mga tao at gayon din ng kanilang mga alagang hayop, mga pastuling hayop, o kahit yung mga halaman, kapag hindi sila natubigan. Wal ardi datis sada. Sinabi ni Ibn Abbas, huwa insidauha anin nabat. Ang tinutukoy daw dito, yung pagbuka ng lupa upang tumubo ang mga halaman dito. Wakada qala Sa'id bin Jubair, at ito rin naging pananaw ni Sa'id bin Jubair at ng iba pang mga naiulat sa tafsir. Wa qawluhu ta'ala innahu laqawlun fasl. Tunay na ito ay pananalita na fasl. Ibig sabihin, totoo. At ito yung sinabi ni Ibn Abbas, yung haqq. Kada qala Qatada, ganyan din sinabi ni Qatada. Wa qala akhar, hukmun adlun. Innahu laqawlun fasl. Ibig sabihin daw, tunay na ito ay hatol na makatarungan. Ang Quran ay hatol na makatarungan. Tama lang kasi ang Quran ay naglalaman ng mga hatol. Ay balhuwa jiddun hakkun. Bagkus daw ang Quran nga ay kumbaga jid, seryoso, at hak, totoo. Na katangian ng Quran. Kaya dinugtong dito ni Allah, wa ma huwa bil hazl. Na ang Quran daw ay hindi biro-biro. Ito raw ay totoo at seryoso. Thumma akbara anil kafirina bi annahum yukadzibuna bihi wa yasudduna an sabilihi. Pagkatapos ay binanggit ni Allah, innahum yakiduna kaida, tunay na mga kuffar daw, sila ay tumataliwas sa Quran at ito ay kanilang itinatanggi. At humaharang sila sa landas ni Allah. Innahum yakiduna kaida. Tunay na sila ay gumagawa ng pakana. Ay yamkuruna bin nasi fi da'watihim ila khilafil Quran. Sila ay gumagawa raw ng mga pakana upang harangan ng mga tao patungo sa Quran. Yung mga tao sa halip na lalapit sa Quran, kumbaga hinarangan nila mga tao palayo sa Quran upang hindi lalapit ang mga tao sa Quran at tataliwasin nila ang Quran. Innahum yakiduna kaida. Tunay na sila ay nagpaplano ng isang plano o pakana. Wakidu kaida. Pero nga si Allah, siya ay nagpaplano rin. Siya ay nagpaplano rin. Kaya yung kumbaga dito, kung merong mga kuffar nagpaplano, isusundin natin yung plano ni Allah.
Ang susundin natin inshallah ay ang plano ni Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sabi ni Allah ay andirhum wala tastajil lahum. Sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, palugitan nyo lang sila. Huwag kayong magmamadali. Huwag kayong magmamadali. Ngayon nakikita natin yung mga kuffar at yung iba pang mga sasamang tao, di ba? Parang ang tagal dumating sa kanila ng parusa. Pero anong saysay nun? Na hindi darating sa kanila ang parusa. Anong saysay na matagal dumating sa kanila ang parusa? Darating pa rin yun eh. Yung nga sinasabi nga ng mga scholar, kapag isang bagay itiyak na mangyayari, kahit gaano pa yun katagal mangyari, sigurado na yun na mangyayari. At parang malapit na rin. Parang malapit na rin. So maghintay lang kayo, huwag kayong magmamadali tungkol sa kanila. Wamhilhum ruwaida ay kalilan ay wasatara mada uhilla bihim minal adabi wan nakali wal ukuba wal halak. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang. Hayaan nyo lang sila na mag-enjoy. Hayaan nyo lang sila na mag-enjoy. Dahil makikita rin ninyo at makikita rin nila kung anong darating sa kanila na pagpapahirap, pagpaparusa, at pagwasak. Hindi sila makakaligtas. Hindi porke pinalugitan sila ay naabsuelto na sila. Yun nga, di ba? Iniisip ng tao, yung mandurugas, yung makasalanan, hindi siya naparusahan dito sa mundo, piling niya nakaligtas na siya. Hindi. O hindi siya naparusahan dito, pero hindi ibig sabihin na makakaligtas siya. Lalo na sa kabilang buhay. Yung nga, sinabi rin ni Allah, katulad din ito nung sinabi ni Allah, numatti'uhum kalilan thumma nadtarruhum ila adabin galid. Sila ay hayaan lamang namin na mag-enjoy ng kaunti. Magsaya, magbunyi sa kanilang kasamaan. Pero bandang huli, ipagtutulakan namin sila. Pipilitin namin sila patungo sa parusang matindi. Alhamdulillah. Hayaan lang natin sila, inshallah. Sabi ni Allah, relax lang kayo. Okay? Huwag magmamadali. Darating ang panahon nila. Darating ang araw nila na sila ay parurusahan ni Allah ng matindi. Kaya palagi kong binabanggit. Hindi tayo manhid. So nakakaramdam tayo ng lungkot, nakakaramdam tayo ng galit, pero hindi tayo magdidesisyon ayon sa damdamin. Magdidesisyon tayo ayon sa kung ano yung pinakamalinis na trabaho. Pinakamainam ang magiging resulta, inshallah. So ito yung wakas ng Surat At-Tariq. Alhamdulillah. So yung sumunod na kabanata na yung Suratul A'la. Inshallah, tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.